Nagsimula yung lahat isang gabi nung umuwi ako galing eskwela. Nadatnan ko kasing nagkakagulo doon sa amin. Nandoon si Mang Eloy at ang asawa nitong si Aling Mildred. Mga kababaryo namin ang mga ito. Sigaw sila ng sigaw sa labas ng bahay namin. Merong dalang itak si Mang Eloy at galit na galit ito dahil sinabi daw ng nanay ko na aswang yung asawa niyang si Aling Mildred. Yung tatay ko naman ay nandoon din sa may pinto ng bahay namin at meron ding hawak na itak. Hinahamon niyang lumapit si Mang Eloy doon habang pinipigilan din siya ng nanay ko. Kinakabahan ako syempre. Lalo nga nung makita ko rin na umiiyak yung nakababata kong kapatid na babae. Nerbiyosa po kasi ito at kung minsan ay nahihimatay dahil sa kaba. Tumakbo ako agad palapit. Mang Eloy, baka pwede naman po itong pag-usapan ng maayos. Bitawan na po ninyo yung itak ninyo. At ikaw din tay, bitawan mo na rin yan. Sabi ko pa noon. Sabihin mo dyan sa magaling mong ina na ayusin niya yung bunganga niya. At kung ano-anong chismis ang kanyang ipinapakalat tungkol sa asawa ko. Sagot naman ni Mang Eloy noon. Lumapit na nga talaga ako noon sa kanya. At sinubukan ko itong pakalmahin. Nagdadalang tao rin yung nanay ko noon. Kaya nag-aalala ko na baka makunan sa sobrang nerbiyos. Kilala ko si Mang Eloy. At hindi naman ito palaaway. Baka nabigla lang din. Nay, humingi ka na lang ng tawad. At ikaw rin tay, ano ba? Sigaw ko pa noon. At maswerte naman na parang bigla namang kumalma si Mang Eloy. Ganon rin yung mga magulang ko. Siguro dahil nakikita nga nila na parang naninikip na yung dibdib ng nakababata kong kapatid. Humingi ng pasensya yung nanay ko noon. Ganon rin yung tatay ko at pati na rin si Mang Eloy. Pero yung sabi ni Mang Eloy, kapag marinig pa daw niya ulit na nagkakalat ng ganong kwento yung kahit sino, baka hindi na raw siya makapagpigil. Lalo at masakit naman daw sa kanya na marinig yung mga ganong kalokohan. Sinenyasan ko na lang noon ang mga magulang ko na sumang-ayon na lang para matapos na. At umalis na nga rin yung mag-asawa pagkatapos ng medyo matagal din naman na usapan. Nung nakaalis na nga sila, doon ko na nga tinanong kay nanay kung bakit nga ba nito nasabi na aswang si Aling Mildred at naikwento pa niya sa iba. Ang sabi pa ng nanay ko, sinabi ko yon dahil nakita ko. Sigurado pa niyang tono. Nakita ko si Mildred na pasilip-silip dito noong isang araw. Nung tinawag ko naman kung bakit siya nandito, ay hindi naman ito sumagot. At bigla na lang itong tumakbo. Pero hindi ko siya agad napuntahan dahil nga meron pa akong mahalagang pupuntahan sa bayan. Kaya nung natapos na nga ako doon sa inaasikaso ko, pinuntahan ko siya kahapon sa kanila pagkagaling ko doon sa bayan. Madilim-dilim na yon. Dahil natagalan nga ako sa mga nilakad ko doon sa bayan. Nung nandun na nga ako sa kanila at tatawagin ko na nga sana ito, nakita ko siyang nakayuko sa may ilalim ng kanilang bahay. Eh di ba may mga alaga silang manok sa ilalim ng kanilang bahay? Kumuha ito ng isang sisiw at bigla niyang sinubo. Akala ko noon nagkakamali lang ako. Pero mabilis lang nga nitong ninuya-nguya yung kanyang sinubo. At kumuha siya ulit ng isa pa at kinain niya ulit yon. Hindi ako pwedeng magkamali, anak. Kitang-kita ko yon ng dalawang mata ko.
At alam yan ni Mildred, kaya wala siyang imik nung nandito sila kanina. Alam rin talaga niya dahil nakita niya ako bago ako mabilis na tumakbo palayo. Naikwento ko na nga yun kay tatay mo ng isang gabi, pero hindi ko pa nasabi sa'yo. Dahil bumubuelo pa ako at baka hindi ka rin maniwala. Hindi ko lang ipinagpilitan kanina na totoo yung mga sinabi ko. Dahil meron ngang armas yung asawa ni Mildred at nangangamba rin ako na baka himatayin na naman itong kapatid mo sa kaba. Kaya sinubukan ko na lang ding makipag-ayos. Sagot naman ng nanay ko. Kilala ko itong si nanay. Hindi siya yung tipong mag-iimbento na lang ng kung ano-ano. Naikwento naman daw niya yon sa iba dahil nung pauwi daw siya ay namumutla pa rin daw siya sa takot. Kaya nakiinom muna siya ng tubig sa isa naming kababaryo at sa sobrang kaba daw niya sa kanyang nakita ay naikwento nga niya yon. Maigpit naman daw niyang binalaan ng mga kababaryo naming yon na wag na sanang ipagkalat pa dahil nabigla lang nga siya nung naikwento niya. Hindi naman niya akalain nakakalat pa rin yon at makakaabot nga kila Mang Eloy. Ang sabi pa ng nanay ko, mukhang wala raw kaalam-alam itong si Mang Eloy na ang kanyang asawa ay isa na palang aswang. Bagong aswang raw talaga yata, sabi pa ng nanay ko. Lalo at panay rin daw yung bisita ng mga kamag-anak ni Aling Mildred sa kanila at baka doon daw niya nakuha. O baka meron siyang minana. Hindi namin alam noon, pero ang alam namin, malakas yung posibilidad na aswang na nga talaga si Aling Mildred. Kung totoo yung mga sinabi mo, Nay, dapat wag tayong magpakampante at mag-ingat tayo dyan kay Aling Mildred. Huwag ka na munang lumapit-lapit dyan sa kanya, sabi ko pa nga noon. Isang Sabado, siguro mga ilang araw lang yung nakalipas, nagkaroon noon sa baryo namin ng libreng check-up sa mga matatanda at mga buntis. Kaya maaga pang umalis yung nanay ko para pumunta doon. Nagkataon naman na merong trabaho yung tatay ko noon. At meron namang proyekto sa eskwelahan ng kapatid ko na kailangan nga nilang tapusin kasama ang kanyang mga kaklase. Kaya nagpaalam rin itong umalis. Ang sabi sa akin ng tatay ko noon, dalan ko daw ng merienda at tubig yung nanay ko. At baka matagalan nga ito doon dahil sa dami ng mga tao na gusto ring magpa-check up. Kaya inihanda ko ngayon para dalhan yung nanay ko. Nagmamadali akong pumunta doon sa may health center ng barangay namin. Nakita ko nga yung nanay ko pagdating ko doon na nakatayo sa kumpulan ng mga tao dahil mukhang nagkagulo yung mga ito dahil may isang matanda na nawala ng malay. Habang wala ring kamalay-malay yung nanay ko na nakatayo at nag-aalala doon sa nahimatay na matanda, kitang-kita ko na lumapit sa kanya si Aling Mildred. At nakabuhos lang yung kanyang atensyon sa tiyan ng nanay ko. Medyo malayo pa ako kaya nagmadali akong lumapit doon. Habang papalapit nga ako doon, medyo nagkakagulo pa yung mga tao sa nangyari sa matanda. Kitang-kita ko talaga na biglang hinawakan ni Aling Mildred yung tiyan ng nanay ko. Hinimas-himas pa niya iyon habang nakatalikod si nanay at parang hindi man lang nakaramdam yung nanay ko sa ginagawa nito. Nay! Nay! Sigaw ko agad noon at napalingon nga si Aling Mildred. Sabay dumistahan siya agad sa nanay ko. Nay! Tinatawag kita kanina pa. Sabi ko pa.
Sabay kalabit nga kay nanay nung nakalapit na ako. "Bakit ka nandito, anak?" Tanong ng nanay ko noon, at sinabi ko na magdadala lang sana ako ng merienda niya at baka matagalan nga siya. Pero sabi nito tapos na rin daw siya at pauwi na rin pala sana nung meron ngang biglang nahimatay na matanda. Hinila ko siya agad sa gilid at sinabi ko nga yung nakita ko. "Nay, wala ka ba talagang naramdaman? Nasa likod mo kanina si Aling Mildred at hinawakan pa nga nito yung tiyan mo habang wala kang kamalay-malay." Sabi ko pa. "Ano? Wala man lang akong napansin." Abala ko doon sa matanda. Nagtatakang tanong ni nanay habang hawak-hawak yung kanyang tiyan. Hindi raw talaga niya naramdaman. "Sinasabi ko sa'yo, Nay. Totoo nga yung nadiskubre mo. Aswang talaga si Aling Mildred." Sabi ko pa habang hinahanap ko kung nasaan na nga ba siya banda nagpunta. At nakita namin siya ng nanay ko na nakatingin sa amin ng masama. Nanlilisik ang kanyang mga mata. At inamoy nito yung kanyang kamay. Yung kamay na pinanghawak niya sa tiyan ng nanay ko. Na parang biglang naging ibang tao si Aling Mildred. Alam niyo po yung tipong halos hindi na ito makapagpigil. Na nung inamoy nga nito yung kanyang kamay, sobrang nababanguhan siya doon. Ibang bango daw kasi yung naaamoy ng mga aswang sa sanggol sa loob ng tiyan. Napakabango daw para sa kanila na talagang nauuhaw sila kapag merong buntis sa paligid. Lalo na nga kung bagong aswang pa lang, gaya ng hinala namin kay Aling Mildred. Agad ko ngang niyaya yung nanay ko noon na umuwi na muna kami dahil hindi na ako komportable sa kinikilos ni Aling Mildred. Mukhang okay na rin naman yung matandang nahimatay. Umagang-umaga pa po ito Pero gano'n na yung ginagawa ni Aling Mildred. Isa pa, wala naman siyang kinalaman doon dahil buntis lang at matanda yung makakakuha ng libreng check-up ng araw na yon. Nung gabi na, sinabi nga namin kay tatay ang mga nangyari. Kaya pagkatapos maghapunan, hinasa ni tatay yung kanyang mga itak kahit gabing-gabi na. Sabi ng tatay ko noon, basta mga bagong aswang daw, hindi pa raw masyadong nag-iisip at mga agresibo daw yung mga ito dahil wala pa raw silang ibang iniisip kundi makapangbiktima. Wala pa ring mga karanasan. Yung laman lang ng utak nila kapag inaatake sila ay kakain sila ng hilaw na karne. Iba raw yung uhaw ng mga bagong aswang Kaya siguradong pupunta daw yun ulit sa bahay namin. Sinabihan din ako ng tatay ko noon na wag matulog ng maaga dahil magbabantay-bantay daw muna kami. Delikado na raw kasi kapag isa walang bahala pa yung kakaibang mga kinikilos ni Aling Mildred. Bandang 11:00 po ng gabi noon. Antok na talaga ako. Tulog na rin nga yung kapatid ko at yung nanay ko habang nasa labas naman yung tatay ko na hindi ko lang alam kung nasaan banda. Ako naman ay nasa kusina at nagtimpla na lang muna sandali ng kape. Habang nagtitimpla ako ng kape, nakaramdam ako ng kakaiba. Bigla akong kinilabutan na hindi ko maipaliwanag. Pakiramdam ko noon, merong nakatingin sa akin. Hinanap ko sa mga bintana doon sa may kusina. Pero wala. Hanggang sa mapatingin nga ako sa may maliit na bintana sa may lababo. At napansin ko na merong mga mata na nakasilip doon. Natigilan ako sandali.
Pero nagtama talaga ang aming mga paningin. Nagkunwari pa rin ako noon na wala akong nakita. Pero hinahanap ko na nga sa mata ko kung saan ko ba banda na ipatong yung kutsilyo. Nainihanda ko nga kung sakaling merong mangyari. Bago ko pa man mahanap yon, sumulyap ako ulit ng tingin doon sa maliit na bintana. At wala na po yun doon. Agad ko nga ring narinig na meron nang tumatakbo sa labas ng bahay. Sinundan po agad yon ng mga sigaw ng tatay ko. "Nandito siya, anak! Nandito yung aswang!" Sigaw pa ng tatay ko noon. At naririnig kong parang nagpang-abot talaga sila ng kung anumang nasa labas. Dinampot ko agad yung kutsilyo. Narinig ko na nga ring nagising sila nanay. Kaya sinabi ko lang sa kanila na wag silang lalabas ng bahay. At ako na nga yung lumabas para tignan kung ano nga bang nangyayari. Paglabas ko po, Sir Dan, nakita kong dinudumog na yung tatay ko ng isang babae. Kaya tumakbo nga ako agad at gamit yung kutsilyo, nagawa ko pong saksakin yung binti nun. Buhaghag yung buhok nun at nagaangil na parang galit na galit. Dahil sa ginawa ko ay nakawala yung tatay ko at tatagain na nga sana niya nung biglang merong sumigaw. Wag, maawa ka. Wag mo siyang tagain. Asawa ko yan." Sigaw ng boses ng lalaki. Paglingon namin, si Mang Elo yon. Pero hindi pa talaga namin makilala yung babae dahil ibang-iba yung itsura nito. Nakakatakot yon, pero dahil nandun nga si Mang Eloy, nakumpirma na rin namin na walang iba yon kundi si Aling Mildred. Niyakap niya agad ang kanyang asawa, pero panay pa yung angil nito at nagpupumiglas kaya hindi namin binitawan ang mga armas namin. Nagmamakaawa noon si Mang Eloy sa asawa niya. Parang gusto pa rin yung tagain ng tatay ko. "Maawa kayo. Huwag niyong gawin yan. Ngayon ko lang din nalaman. Nagising ako at wala siya sa tabi ko. Bukas rin yung bintana namin sa kwarto. At sa labas nun, meron ngang mga bakas kaya naisip ko agad na baka doon siya dumaan. Naalala ko rin agad na baka dito ito pumunta at hindi nga ako nagkamali. Mabuti na lang at nagmadali akong pumunta dito." "Tama na, Mildred. Labanan mo yan." Wika pa nga ni Mang Eloy noon na halatang hindi siya makapaniwala. Dahil sa ginawa niya, ay unti-unting naging normal yung itsura ni Aling Mildred noon. At ang sabi nito ay hindi raw niya gusto ang ginagawa niya. Hindi raw talaga niya mapigilan eh. Wala raw siyang kontrol. Pero kumalma na rin ito. Nakiusap si Mang Eloy noon na sana ay wag naming ipagsabi. Tapos agad nga silang umalis. Kung hindi siya dumating, baka napatay talaga namin ng tatay ko yung kanyang asawa. Nanahimik kami noon hanggang sa malaman na lang din namin mula mismo kay Mang Eloy na kinuha daw ng kanyang mga kamag-anak si Aling Mildred. Ang sabi pa ni Mang Eloy noon, mukhang sa kanila lang din daw nakuha ng kanyang asawa ang pagkaaswang nito. Lumipas yung panahon at dahil na siguro sa mga nangyari at mga revelasyon, naghiwalay si Mang Eloy at Aling Mildred. Hindi na bumalik sa lugar namin si Aling Mildred at nag-asawa na nga rin ng iba, si Mang Eloy. Ang sabi noon ni Mang Eloy, mas mabuti na rin daw siguro yon. Wala naman din silang anak at hindi na rin daw talaga komportable si Mang Eloy sa pamilya ni Aling Mildred. Dahil mukhang gusto rin daw siyang gawing aswang. Hindi na nga namin nakita pang muli noon si Aling Mildred. At yun din siguro ang mas mabuting mangyari. Yung ipinagbubuntis naman ng nanay ko na ipanganak naman niya ito ng maayos. Hanggang dito na lang din po itong kwento ko at maraming salamat sa inyong lahat.
Magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa inyo, Sir Dan. Ako nga po pala si Pedro. Nakatira po ako sa Mindanao. Itong ikukwento ko po sa inyo ay karanasan po mismo ng aking lolo. Yung mga ganitong kwento, yung hindi mo na maririnig na mangyayari sa panahon ngayon. Nangyari po kasi ang kwento kong ito noong dekada 60. Napakatagal na panahon na dahil nangyari pa ito noong kabataan pa po ng lolo ko na matagal nang yumao. Lahat kami sa pamilya namin ay alam po ang kwentong ito. Tuwing pumupunta po kasi kami sa bahay ng lolo, hindi pwedeng hindi ito ikwento ng lolo ko, lalo na nung kabataan pa namin. Bihira lang po kasi kami makapunta sa bahay ni lolo. Kapag pumupunta po kami doon, ay magkakasama po kaming magkakamag-anak. Kaya lahat kami naniniwala sa aswang. Lalo po at sa kwentong ito, ay kasama rin ni Lolo Anselmo ang kanyang kapatid na si Lolo Berhel. Napakatagal na panahon na ang lumipas. Lumaki daw sila lolo na mga aso. Sagana pa raw kasi sa mga mababangis at ligaw na hayop noon ang mga kagubatan sa Mindanao. May mga baboy ramo, ligaw na manok, at malalaking ibon pa talaga na pwedeng mahuli at makain. Lalo at bukod sa marami pa talaga ang populasyon ng mga hayop noon, hindi rin daw ipinagbabawal pa. Hindi lang sila nangangaso para may makain, kundi ibinibenta rin daw nila ang iba nilang nahuli kung marami po silang nahuli. Pana lang raw ang gamit nila noon. Pero kapag medyo mabangis daw ang hayop, ay ginagamitan nila ng pistola. Meron daw kasing naitago ang tatay ni lolo na naiwang armas ng mga Amerikano noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Nasa Kabisayaan pa raw noon ang tatay ni lolo. At dinala niya ang armas na iyon, pati yung mga bala nung lumipat sila sa Mindanao, kung saan ito nakapangasawa. Kaya sa Mindanao na talaga ipinanganak at tumanda ang Lolo Anselmo ko. Ang sabi ni lolo sa amin, meron daw silang itinuturing noon na kakumpetensya sa pangangaso. Hindi mga kapwa nila mga ngaso, kundi mga nilalang na kapag inaatake ay naghahanap din ng makakain sa mga kagubatan. Walang iba kundi ang mga aswang, ang sabi ni lolo sa amin noon, Sir Dan. Marami daw aswang noon sa Mindanao. Marami daw talaga na umabot na sa punto na kapag binanggit mo raw ang salitang aswang, sa tuwing nakakakita ka ng patay na hayop na wala nang lamang loob, ay parang normal na lang daw na bagay. Wala daw magtataka dahil karamihan sa mga tao noon alam na merong aswang, na nandyan lamang sila at sila talaga ang may kagagawan sa mga natatagpo ang baboy ramo o kung anumang hayop na patay na wala ng lamang loob. Parang sa lugar daw kasi nila lolo ay unti-unti nang dumadami ang mga aswang ng panahong yon. Wala silang kaalam-alam na hindi na yon gawa ng hayop o kung sino man kundi ng mga aswang. Kung bakit sigurado raw sila lolo doon, Sir Dan, ay dahil ang tatay daw ni lolo noon ay may mga nalalaman na rin sa mga aswang. Lalo at sa Kabisayaan ito nanggaling, na nung mga panahon daw na iyon ay itinuturing na lugar kung saan dumarami na talaga ang mga aswang. Ang sabi ni lolo, dumating daw sa punto noon na pakonte na ng pakonte ang mga hayop sa gubat na malapit sa kanilang lugar. Dahil parang nakakaramdam din daw ng panganib ang mga hayop. Nakusa na lang din nilang nilisan ang gubat.
Doon na raw nagsimulang naging mas magulo ang lahat. Dahil nagsimula na ring mangbiktima ng tao ang mga aswang sa kanilang lugar. Ang mahirap pa doon ay may nabiktimang kamag-anak nila Lolo. Namatay daw ang sanggol ng pinsan ni Lolo. At alam na alam po nilang aswang ang may kagagawa nun. Sa totoo lang, alam nila mismo kung sino. Merong mag-asawa raw na walang anak na malapit lang doon sa bahay ni Lolo at ng kanyang pinsan, kung saan nakita mismo nila Lolo na nandoon sa may likod ng bahay ng mag-asawa ang dugo ang lampi ng sanggol. Hindi sila pwedeng magkamali dahil yung borda sa lampin ay ang pinsan mismo ni Lolo ang nagborda. Yun rin daw ang parehong lampin na nawala nung gabing nalagutanan ng hininga ang sanggol ng kanyang pinsan. Baka yung katawan daw pala na kanilang pinaglamayan ay napalitan na ng aswang. Galit na galit daw noon ang tatay ni Lolo, pero ito yung mga panahong nagkakasakit na ito. Kaya ipinangako ni Lolo Anselmo at Lolo Berhel na kapag makita mismo nila sa mata ang aswang na iyon, ay siguradong igaganti nila ang namatay nilang sanggol. Dito na raw nagsimulang mapadalas ang pagbabantay nila Lolo sa bahay ng mag-asawang pinaghinala ang aswang. Ayaw rin naman kasi nilang gantihan na lang nang hindi sila nakakasiguro. Sa loob ng mga ilang linggo raw nilang pagbabantay, wala raw silang napapansing kakaiba noon. Masyado raw kasing maingat ang mag-asawa. Isang gabi, muling nagbantay sila Lolo, doon kasama niya si Lolo Berhel. At hindi nila inaasahan na habang nakaupo sila sa likod ng malaking puno, malapit lang din sa likod ng bahay ng mag-asawa, bigla na lang raw sumulpot ang lalaki doon sa mag-asawa. Naitago natin sa pangalang Rodel. Ang mga naging pag-uusap po nilang babanggitin ko dito ay hango sa pagkakaalala ko sa paulit-ulit ng pagkwento ng lolo ko sa amin. Nandito na naman kayo. Ilang gabi na ba kayong nagbabantay dito? Talagang gusto niyong patunayan na aswang kami, no? Nag-aaksaya lamang kayo ng oras. Galit pa raw na wika ng lalaking yon. Wala kaming sinabing ganyan. Sa'yo mismo nang galing yan. Pero sinasabi ko sa'yo, kapag nahuli ka namin, papatayin kita. Wika naman daw ni Lolo. Dahil daw doon ay umalis sila Lolo doon na talagang galit na galit sa kanila itong si Rodel. Doon na po nagsimula ang alitan. Kinabukasan mismo nun, nagulantang sila Lolo nang makita nilang nakabulagta na sa lupa ang mga alaga nilang manok. Marami-rami raw yon lalo at ikinukulong din nila Lolo ang mga ligaw na manok nilang nahuhuli sa gubat. Ang iba raw doon ay wasak na ang tiyan, pero karamihan daw ay parang pinatay lang at wala naman daw bawas o kung ano paman. Parang binali lang raw ang leeg. Samantalang ang iba naman raw ay nagkalat na ang lamang loob sa harap mismo ng bahay nila Lolo. Siyempre, alam na nila kung sino ang may gawa. Ang parehong aswang na dumali sa sanggol ng pinsan ni Lolo. Galit na galit daw noon sila Lolo at gustong sukubin na ang mga aswang. Ngunit, pinayuhan sila ng tatay ni Lolo na imbes na sumukob, ay abangan na lang daw nila sa gabi. Dahil sigurado raw na babalik ang mga aswang para patayin din o kainin ang iba pa nilang alagang hayop. May reputasyon daw kasi ang mga aswang na nagtatanim ng galit. Hindi raw titigil ang mga ito hanggat hindi nila nasisigurado na mananahimik na ang kanilang kaalitan. At hindi nga nagkamali ang tatay ni Lolo noon. Ang ginawa nila Lolo Anselmo at Lolo Berhel, naglatag sila ng patibong doon banda sa mga alaga nilang baboy sa likod ng bahay. Malakas kasi ang duda nila noon
na yung mga alaga nilang baboy ang sunod na bibiktimahin ng mag-asawang aswang. Lalo at silang magkakapitbahay daw ay puro magpapamilya. At ang mag-asawa lang ang naaswang na malapit din sa bahay nila lolo ang hindi nila kadugo. Naglatag daw sila lolo ng patibong na lambat. Yung puting lambat po ito na medyo manipis pero mahirap makawala kapag nahuli ka gamit ito. Yun bang ginagamit sa pangingisda? Doon nila inilagay yon sa may kudal ng mga baboy. Nagukay sila doon at inilatag nila sa itaas ang lambat. Tinakpan lang nila ng mga dahon at kaunting lupa. Sa oras na may umapak daw doon na iba, siguradong mahuhuli daw ito ng lambat na ang magkabilang mga dulo ay nakakonekta sa lubid na nakatali sa malapit na mga puno. Medyo komplikado po ang patibong na yon kaya mahirap pong ipaliwanag. Pero kung lumaki ka na sanay kang mamuhay sa gubat at mga aso, talagang matututo kang gumawa ng mga patibong. Mga 2 araw po pagkatapos ng nangyaring yon, nakatsamba nga sila lolo at nahulog sa patibong ang isa sa mag-asawa. Walang iba kundi ang lalaki. Pero nililinaw ko, Sir Dan. Nang marinig nila lolo ang ingay at agad silang lumabas ng bahay dahil nga hindi rin sila natulog ng gabing yon. Ang naabutan daw nilang pilit na nagpupumiglas sa lambat sa loob ng kanilang hinukay ay hindi tao. O dapat ko bang sabihin na wala sa kanyang anyong tao, kundi nasa anyong hayop. Sa punto daw na iyon, Sir Dan, ay hindi na mapigil ni lolo ang kanyang galit. Parang bumabalik-balik sa kanya kung paanong biglang nagkasakit ang anak ng kanyang pinsan. At sa loob lamang ng 2 araw ay bigla raw namatay ang sanggol. Mabilis daw na hinila ni Lolo Berhel sa hukay ang lambat na iyon at pinagtataga niya ang malaking aso. Pero pinabitawan daw yon sa kanya ni Lolo Anselmo. Sabay kumuha si Lolo Anselmo ng 1 galon na gaas na ginagamit nila sa mga gasera nila kapag gabi. Masyadong nangibabaw ang galit ni Lolo na wala na siyang pakialam noon kung kailangan pa bang antayin nilang bumalik yon sa kanyang anyong tao. Ang nasa isip lang daw noon ni Lolo ay ang sinabi sa kanya ng noon ay nakaratay na sa higaan niyang ama na kapag nahuli nila, huwag na nilang aksayahin pa at patayin agad nila. Yun nga lang ay isang marahang pagpatay ang naisip ni Lolo. Binuhusan daw niya ng gas yung malaking aso na naroon pa rin sa hukay na nakapulupot pa sa lambat. Sabay agad niya po iyong sinalaban. Ayon pa kay Lolo, tanging yung angil ng hayop habang nasusunog ang katawan daw ang kanilang naririnig noon. Unti-unti raw yung nagbalik sa kanyang anyong tao habang nasusunog. At kahit nagliliyab, kilalang kilala daw nila Lolo ang lalaking yon. Alam niyo na po siguro kung sino. Tinignan lang nila yon hanggang matupok. Pagkatapos daw po nun, ay agad na tinungo nila Lolo ang bahay ng mag-asawa. Ngunit parang nakatunog na daw ang babae at wala na silang naabutan doon sa bahay na yon. Nagawa pong patayin nila Lolo ang lalaki doon sa mag-asawa pero nakatakas daw ang babae. Ito po ang malagim na kwento ng lolo ko na matagal nang pumanaw, na nangyari pa noong dekada 60 sa isang baryo sa Mindanao. Maraming salamat po sa mga makikinig. Paalam. Binabati ko kayong lahat. Tawagin ninyo ako sa pangalang Roel. Tubong Negros Oriental. Nasa 54 na ang edad sa ngayon. Nangyari ang kwentong ito, dekada 80. Noong mga panahong nakatira pa kami sa isang may pagkaliblib na baryo. Ngayon kasi ay nakalipat na kami pero sa parehong probinsya pa rin.
Lumipat lang kami ng baryo nung may nabili kaming lupa doon. Nagsimula ang lahat isang umaga nung kinompronta kami ng isang kababaryo tungkol sa isang insidente. Galit na pumasok sa bakura namin si Mang Donato. Kababaryo rin namin at kilalang medyo barumbado sa baryo. Inaakusahan nito yung tatay ko na nagnakaw daw ng alaga nilang manok. Yung tatay ko lang daw kasi yung madalas na dumaan doon banda sa kanila kahit medyo madilim ng araw minsan. Kaya wala raw siyang ibang hinala kundi yung tatay ko lang. Nung marinig yun ng tatay ko, nagalit ito agad. Maayos po na tao yung tatay ko. Hindi ito yung tipong magnanakaw ng manok. At mas lalong napakalabo nun. Dahil kami mismo, ang dami naming alagang manok. Mas marami pa sa pinagmamayarian ni Mang Donato. Alam ko yun dahil ako mismo yung nag-aalaga sa mga manok namin. At mapapansin ko talaga kapag merong dumagdag sa mga alaga namin. Pagtayo ng tatay ko, mahinahon pa rin siyang nagpaliwanag kahit galit na rin. Ano ka ba naman, Donato? Ang tagal ko nang dumadaan dyan banda sa inyo. Ngayon mo pa talaga ako pinagdudahan. Nakita mo naman na dihamak na mas marami naman yung mga alaga naming manok. Hindi ko ipagpapalit ang kahihiyan ko para lang sa isang manok. Lalo na sa manok mo. Hindi ko magagawa yan sa'yo. Sabi noon ng tatay ko. Pero nagpaliwanag naman si Mang Donato na hindi lang daw isa o dalawa yung nawawala sa kanyang mga alaga. Kung hindi daw gabi, ay baka sa umaga ninakaw dahil wala daw tao sa bahay nila kapag umaga. Pareho kasi silang may trabaho ng kanyang asawa at ng kanyang anak. Mawalang galang na sa pamilya ninyo, Donato Pero may mga katabi kayong bahay, dalawa. Mga kamag-anak mo rin pero baka sila lang Kahit halugugin mo pa yung mga kulungan ng mga alaga namin, wala kang mapapala. Sabi noon ng tatay ko. Inisa-isa nga ni Mang Donato yung mga kulungan at wala siyang nakitang kahit ano sa kanyang mga alaga. Sa inis yata nito sa nangyari, bigla niyang sinipa ang ilan sa mga kulungan dahilan para matumba ang mga ito. Doon na hindi nakapagpigil yung tatay ko. Nilapitan niya si Mang Donato at sinuntok. Natumba yon sa may kulungan din banda. Nung akmang gaganti pa ito ay kumuha na ako ng itak dahil hindi na rin ako nakatiis pa. Sige, subukan mo. Ikaw yung nanggulo dito, Mang Donato. Wala kaming ginagawa sa'yo. Bakit mo pinagtutumba yung mga kulungan? Sabi ko po noon. Tumayo lang si Mang Donato at pinagbantaan pa nito kami. Huwag lang kayong magpapahuli. May araw rin kayo. Sabi pa nga nito na parang hindi pa rin kumbinsido na hindi nga totoo ang kanyang hinala sa amin. Umalis itong galit na galit. Grabe naman. Sa lintik na manok lang na yan, magkakaroon pa tayo ng kaaway. Sana binigyan na lang natin. Total, ang dami naman nating manok. Sabi ng tatay ko noon. Akala namin noon hindi naman lalala dahil ganon talaga si Mang Donato. Pero mali kami dahil isang araw, naglalakad kami ng tatay ko papunta sa lupang aming sinasaka. Nung makasalubong namin yung tatay ni Mang Donato, tawagin natin siyang Lolo Eduardo. Hinarang po nito kami at ang sabi nito, ang lakas ng loob niyong suntukin yung anak ko Mag-ingat-ingat kayo. Baka hindi ninyo kilala ang binabangga ninyo. Pagbabanta pa po nito. Hindi na sumagot yung tatay ko. Hindi namin pinatulan. Lalo at uugod-ugod na nga rin yung matanda na ito. Hanggang isang gabi po, Sir Dan. Nagulat kami nung pag-uwi ng tatay ko. Puno na ito ng galos. Pagpasok nito sa pinto, ang sabi agad nito, tinambangan ako. May nanambang sa akin. Buti na lang at ito lang yung aking tinamo. Nasaksak ko rin yung nilalang. Sabi agad ng tatay ko noon.
Sino ba, Tay? Tanong ko naman. Hindi ito sino, kundi isang aswang. Tinambangan ako sa daan. Bigla na lang may hayop na umatake sa akin. Malaki at nagliliwanag yung mga mata. Mabuti nga at meron akong dalang armas. Kumaripas ito ng takbo palayo nang magawa ko rin siyang saksakin. Sabi pa ng tatay ko noon. Yung kanyang kamay yung merong mga galos. Parang mga kalmot pero mababaw lang. Sinabi ng nanay ko noon na humingi na kami ng tulong sa barangay pero pinigilan siya ng tatay ko dahil hayop yung umatake sa kanya. At wala naman daw talagang maniniwala sa amin na aswang yon na nagpalit lang ng anyo. Gayon pa man, sigurado raw yung tatay ko dahil hindi daw talaga yon ordinaryong hayop at parang kilala daw siya na inabangan daw talaga siya. Kung kilala ka nun, sino? Tanong ko pa noon. At ang sabi ng tatay ko, iisang pamilya lang naman daw yung kalaban namin at yun lang daw talaga ang kanyang naiisip. Nabigla ako noon dahil parang ang labo lang na aswang talaga. Pero kung iisipin ngang mabuti, sila lang naman yung merong motibo. Tinanong ko yung tatay ko kung saan niya banda nasaksak at sa katawan lang daw. Sa tingin raw ni tatay, yung matanda talagang si Lola Eduardo ang kanyang nakaengkwentro. Malabo daw na si Mang Donato at baka yung tatay daw talaga nito. Hindi naman malubha ang mga sugat ng tatay ko kaya napagkasunduan naming puntahan ng palihim yung bahay ng matandang si Eduardo. Itong bahay niya na ito ay katabi lang din ng bahay ng kanyang anak na si Mang Donato. Ang sabi ng tatay ko, titignan lang daw namin at hindi kami maghahanap ng gulo. May gusto lang daw siyang makumpirma. Pumayag naman ako noon, Sir Dan. Umalis kami ni tatay na itak lamang yung aming dala. Ang sabi sa akin ng tatay ko, titignan lang daw namin sa bahay nila at kung medyo delikado daw ay piliin naming umalis na agad. Umalis nga kami ni tatay. Ang balak namin ay makumpirma lang kung aswang ba talaga yung pinaghihinalaang matanda. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras noon. Yung galos ng tatay ko, binaliwala lang muna niya dahil lang mahalaga ay mapuntahan agad namin yung bahay ng matanda. Pagdating namin doon banda, may ilaw pa sa loob ng bahay nila Lola Eduardo. Sa bahay naman nila Mang Donato, ay patay na yung mga ilaw na animoy natutulog na yung mga ito. Ganon rin sa isa pang bahay. Nakamag-anak din naman nila. Marahan kaming lumapit ng tatay ko sa bahay ng matanda. Inuna namin sa kusina pero wala kaming makitang tao nung sumilip kami doon. Tapos mayroong mga nagsasalita sa may bandang kwarto. Doon kami sa may bintana pumwesto ng tatay ko para makita namin yung nasa loob. Una siyang sumilip, Sir Dan. At nung sisilipin ko na rin sana, hinawakan ako agad ng tatay ko sa balikat ko at ibinalik sa pagkakaupo sa may ilalim banda ng bintana ng kwarto. Parang namutla bigla yung tatay ko noon na halatang biglang natakot o kinilabutan. Yung nasa loob ay parang sina Lolo Eduardo at ang kanyang asawa. Nag-uusap yung mga ito at kinilabutan na rin ako nung marinig kong tugmang-tugma ang kanilang pinag-uusapan sa mga nangyari. Ang sabi pa ng matanda, hindi ko inaasahan na meron siyang armas. Noong inatake ko siya, agad niya akong sinaksak. Buti at hindi ako napuruhan. Sabi pa ng matandang si Lola Eduardo. Kumpirmado talaga. Pero dahil hindi nga ako mapakali, bigla pa rin akong sumilip kahit pinagbawalan na nga ako ng tatay ko. Bagay na pinagsisihan ko rin. Dahil nung sumilip po ako, nakita ko ang kahindik-hindik na eksenang kailanman hindi ko talaga makakalimutan. Pagsilip ko, nakita ko si Lola Eduardo. Nakahubad ang damit pang itaas at merong sugat sa kanyang katawan.
Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paanong humahaba yung dila ng matanda at mabilis po nitong dinidilaan ang kanyang sugat sa kanyang katawan. Pakiramdam ko noon, nanlalaki yung ulo ko dahil sa kaba at talagang nanginginig yung katawan ko. Kitang-kita ko po talaga. Dinidilaan ni Lolo Eduardo yung kanyang sariling sugat. Gusto ko nang umalis noon, agad-agad. Kaya tumigil na ako sa pagsilip at sinenyasan ko nga yung tatay ko na umalis na kami. Ngunit bago pa man namin yun magawa, napasigaw po ako noon nung sa may bintana ay merong biglang nagsalita. "Sinong nandyan? Akala nyo ba hindi ko kayo mararamdaman?" Sabi pa ng matanda. Nakayuko ako noon at nung tumingin ako sa may bintana, naroon po yung matanda. Nakasilip at nanlilisik yung mga mata. Talagang kinilabutan ako noon. Napasigaw ako ng ilang ulit dahil nagulat nga ako at natakot. Hinila ako ni tatay noon, mga ilang hakbang palayo doon sa bahay. Alam na nga namin yung pagkatao ni Mang Eduardo. Nagsalita pa yung tatay ko noon. "Alam na namin, Mang Eduardo, pero wala kaming balak na makipag-away." Sabi pa ng tatay ko kay Lola Eduardo na agad na ngang lumabas ng kanyang bahay. Galit na galit ito nung lumabas ito. At yung sugat niya na nasaksak nga ng tatay ko, tumigil na sa pagdurugo. Naani mo yung may epekto talaga yung pagdilang ginagawa niya roon. Ang lakas ng loob niyong pumunta pa dito pagkatapos ng mga nangyari, sabi nung matanda. Kaya sumagot naman yung tatay ko. "Inatake mo ako, kaya prinotektahan ko lang din yung sarili ko. Wala kaming ginagawa sa inyo. Pati yung mga alagang manok ni Donato, wala rin kaming kinalaman doon. Nasuntok ko lang siya dahil nanggulo siya. At kung sakaling atakihin mo kami dito, ipagtatanggol namin ang sarili namin." Sabi noon ng tatay ko na hawak-hawak na ang kanyang itak. Nagulat na lang ako nung meron pang isang nagsalita. Si Mang Donato. Ang sabi nito, "Hindi na kailangan. Alam ko na yung totoo. Umalis na kayo dito. Alam kong wala kayong kinalaman sa pagkawala ng mga alaga ko." Sabi pa nga noon ni Mang Donato. Nagalit noon si Lola Eduardo at ano ba raw yung pinagsasabi ng kanyang anak. Pero sinagot siya ni Mang Donato. "Huwag ka nang magmaang-maangan, tay. Ikaw yung may gawa. Nakita ka raw ng asawa ko. Kinakain mo yung mga alaga kong hayop dahil isa ka palang aswang. Natakot lang yung asawa ko na sabihin agad sa akin yon. Di ba tama ako? At yung sugat mo, na paano ba yan? Totoo di ba? Inatake mo sila, kaya nagkasugat ka ng ganyan." Galit na sabi ni Mang Donato na mukhang nagulat din ng malamang aswang ang kanyang ama. "Ruel, umalis na kayo ng tatay mo. Ako nang bahala rito. Pasensya na sa nagawa ko nung nakaraan. Akala ko talaga may kinalaman kayo eh. Barumbado lang ako pero marunong akong tumanggap ng pagkakamali." Sabi pa nga ni Mang Donato noon at pinaalis na nga niya kami. Hinarang din niya ang tatay niya na parang gusto pa rin nga kaming habulin. Habang naglalakad palayo, narinig naming sinasabi ni Mang Donato sa kanyang ama na kapag hindi pa rin daw ito kumalma, ay siya na mismo yung magpapakalat sa tungkol sa pag-aswang nito. Nakauwi naman kami ng maayos ng gabing yon. Nanahimik lang kami noon at hindi naman kami pinakialaman ulit ni Lolo Eduardo. Nung mamatay po yung matanda noon, napansin namin ng tatay ko na panay ang pabalik-balik ng albularyo sa kanilang bahay. Kasama si Mang Donato. Baka humingi sila ng tulong tungkol sa pag-aswang ng kanyang ama. Siguro para wala na ring tumanggap pa doon. Yun yung duda namin.
Hanggang dito na lang din po ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw o gabi sa aking mga tagapakinig. Ngayon ay muli tayong magbabahagi ng padalang kwento. Pero bago yan, baka maaaring pindutin mo muna ang subscribe button. Tara, magsimula na tayo sa kwento. Hello po sa lahat. Huwag niyo po sanang pagtawanan at husgahan yung pamagat. Dahil ang ikukwento ko po sa inyo ay totoong karanasan ng nanay ko. Ito lang talaga ang gusto kong pamagat kasi nirekomenda lang din ng anak ko. Huwag niyo rin po sanang idamay si Sir Dan kung hindi niyo nagustuhan ang pamagat. Konektado po talaga sa tiktik ang ikukwento kong ito. Tawagin niyo po ako sa pangalang Belinda, ang kaisa-isang anak ng mga magulang ko. Naitago na lang din natin sa pangalang Sharon at Kiko. Noong mga panahong yon, nasa 28 taong gulang pa lang ang nanay ko. 1 taon pa lang silang kasal ng aking tatay Kiko. Maswerte naman na nagbuntis agad si nanay dahil talagang naiinggit na siya sa kanyang mga kaibigan na noon ay may mga anak na. Sa kanilang magkakaibigan, medyo siya kasi ang huli na nakapangasawa. Nasa edad na rin naman siya at kasal na rin. Kaya wala namang problema talaga kung naisin na niyang magkaanak. Ang ipinagbubuntis noon ni nanay, syempre, walang iba kundi ang napakabait niyang anak. Ako. Ilang taon na rin naman siyang kumakayod para makapag-ipon at ganun din naman si tatay. Ito ay kahit pareho silang hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Kung bakit ay malamang problemang pinansyal. Kaya pareho silang nagtrabaho na lamang agad. Doon naman sa pinagtatrabahuhan nila, sila nagkakilala ng tatay ko at nagkamabutihan. Nga pala, taong 1990 nangyari itong aking kwento. Kaya alam nyo na ang edad ko. Nasa kalendaryo pa naman. Nung nabuntis na si nanay, nagtrabaho pa raw siya ng ilang buwan. Pero nung medyo malaki na ang kanyang tiyan, syempre pinatigil na muna siya ni tatay sa pagtatrabaho. Dahil doon ay lumipat na muna sa bahay namin ang nakababatang kapatid ni nanay, ang tita Teresa ko. Para naman may makasama si nanay doon sa bahay at may makakatulong. Isang araw, habang nakaupo si nanay at si tita Teresa sa labas ng kanilang bahay, biglang may dumaan na nagbebenta ng kung ano-anong produktong pangpahid sa balat. Mula sa lotion hanggang sa kung ano-anong mga ginagamit na pangmasahe at para sa pananakit ng katawan. Sumisigaw-sigaw pa raw ito habang naglalako at talagang iniisa-isa ang mga kabahayan. Dahil nga nagbubuntis ay syempre parang interesado ang nanay ko. Lalo at dumadalas na rin daw noon ang paghilab ng kanyang tiyan at pagsakit ng likod at balakang. Sa isip ni nanay ay baka meron kung anong pangpahi doon na makakatulong na maibsan ang pananakit ng kanyang balakang. Kaya talagang hinintay nilang dumaan doon sa may bahay namin ang babaeng naglalako. Pinayuhan pa ni Tita Teresa si nanay na wag na. Dahil nga baka hindi mapagkakatiwalaan ang produkto ng babaeng yon. Pero ang sabi naman ng nanay ko, wala naman sigurong masama kung tignan muna nila. At baka pwede rin na utang muna. Ganon kasi talaga ang nanay ko. Kahit pwede naman niyang bayaran na agad, basta't pwedeng utangin, uutangin muna para mapaikot pa raw niya yung pera.
Nung nandun na banda yung babaeng naglalako sa bahay namin, tinawag pa raw yun nila nanay para lumapit doon banda sa kanila at matignan nila ang produkto. Mabilis namang lumapit ang babae na nagpakilalang taga-kabilang barangay lang raw. Naitago na lang din natin sa pangalang Aling Magda. Tuwang-tuwa pa raw ito nang makitang buntis ang nanay ko. Ang edad raw kasi nito ay hindi naman nagkakalayo pero ayon raw dito, hindi pa raw nabiyayaan ng anak itong si Aling Magda. Kahit matagal na rin silang nagsasama ng kanyang asawa. Nag-offer naman daw itong si Aling Magda na pwede namang subukan muna ni nanay ang mga produkto niya. Siya pa mismo ang kumuha ng konti sa bote at ipinahid yon sa likod ni nanay. Natuwa naman itong si nanay at hinayaan lang niya. Nabanggit pa nito ang panghihilab ng kanyang tiyan. Kaya sinabi din ni Aling Magda na pwede niyang hilutin muna sandali ang tiyan ni nanay. Ang sabi raw noon ni Tita Teresa, siya na lamang ang gagawa. Pero binanggit nitong si Aling Magda na nursing student daw pala siya noon at may alam na kaunti sa mga ganoong bagay. Pero hindi nga lang raw ito nakapagtapos. Kaya hindi na lang daw nagpumilit ang tita ko. Ang ipinagtataka naman daw ni tita, parang naging sunod-sunuran lang raw dito si nanay at lahat ng sabihin nito ay sinusunod ni nanay. Iniangat agad ni nanay ng bahagya ang damit niya at hinayaan si Aling Magda na hilutin ang kanyang tiyan. Nung una raw ay marahan lang naman at maingat. Pero habang pinagmamasdan daw yon ni tita, parang dumidiin daw yon. Pero hindi na niya makita talaga. Lalo at ibinaba na raw nito ang damit ni nanay habang nasa loob ang kanyang kamay at patuloy na hinihilot ang tiyan ng nanay ko. Nagsimula na raw itong umisi ng makahulugan na parang na-e-enjoy nito ang ginagawa niyang hilot. Si nanay naman raw ay parang nasasaktan na pero hindi ito nagrereklamo. Doon na raw umalma si Tita Teresa. Ate, ano ba? Nasasaktan ka na sa ginagawa niya. Wika raw ni tita kay nanay at medyo tumaas ang boses nito. Doon na raw natauhan ng nanay ko at pinatigil naman daw ni Tita Teresa si Aling Magda. Nung tignan ni tita ang tiyan ng nanay ko, meron ng mapupulang marka raw rito. Parang marka ng mga kuko na muntik nang bumaon sa tiyan ng nanay ko. Agad na hinila ni Tita Teresa ang kamay ni Aling Magda. Pero nung tignan niya iyon, maikli naman raw ang mga kuko nito. Si nanay naman daw ay nagulat din nang makita niya yon. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang nagawa ni Aling Magda na kusang mapasunod ang nanay ko. Hindi na po kami bibili niyan, lalo na sa mga katulad mo. Umalis ka na lang po, ate. Wika raw ni Tita Teresa na may kaunting pasaring kay Aling Magda. Habang litong-lito pa rin ang nanay ko sa nangyari. Nagalit noon si Tita Teresa kay nanay dahil doon. Sa kagustuhan ni nanay na maibsan ang sakit ng kanyang balakang at tiyan, hinayaan na lang niya si Aling Magda. Ang hindi niya lang maintindihan ay kung paanong parang bigla siyang nawala sa kanyang sarili. Mabuti na lang at alerto si Tita Teresa. Pagdating ni Tatay Kiko, nagalit rin daw ito sa nanay ko at sinabi nitong magdoble ingat si nanay sa mga susunod niyang makakakilala. Pero nung sumapit na ang gabi, mga bandang 11:00 raw ay may narinig silang kakaibang tunog. Pamilyar naman daw sa kanila yon. Pero nung araw raw ay hindi pa talaga sila maalam sa mga ganong bagay. Ate, naririnig niyo ba yan? Ate, kuya, gumising kayo. Katok raw ni Tita Teresa sa pinto ng kwarto nila nanay.
Nagkataon namang gising din pala si nanay at narinig din niya ang tunog. Ang tunog na tinutukoy nila, walang iba kundi ang tunog ng tiktik. Pinapasok nila si tita sa kwarto dahil nga natakot raw.